Ito na ang inaabangan ng taong bayan. Panahon na upang i-impeach ang Pangulo na si BBM dahil nga nakitaan ng taong bayan betrayal of public trust. Intriga kami ni Patty. Sabi namin, bakit yung BICAM report na yan na linalabas, yung several, I think about 10 pages, na may mga items na blanco yung amount. Pero pirmado, how can it be possible to affix your signature on pages na blanco yung alokasyon kung magkano? Alright, welcome back to my channel mga guys. At yun nga ang ating pag-uusapan ngayon, no? Etong mga kasalanan nitong mga bangag, itong mga tulonggers. Andito po si Ping Lacson. Marami po siya in-explain dito. Maganda po ito kasi malalaman natin kung sino ang dapat managot. Ang Malacanang ba? Ang Senado ba? O ang Kongreso ba? Para sa akin, mukhang ito ang Kongreso suspect ko dito. Kasi sa kanila, in charge ang pag-print dyan sa mga dokumento. Diba? Sila ang mag-print. No? So, malamang merong mga magic na ginawa itong si Saldico at saka itong Tambaluslos. Wala nang iba. But before that, makinig tayo dito kay Ping Lacson kasi merong mga kakambal na pangyayaring ganito doon kay Pangulong Duterte na panahon. Pero, yun po ay binito ni Duterte. Pinabalik niya doon sa BICAM. Yun ang dapat nga gawin ng isang presidente. Hindi katulad dito ni Bangag na pinirmahan niya. Kaya tayo magduda, baka may kinalaman siya dito. Pag yan ay napatunayan na meron siyang kinalaman dito, yan po ay violation. Yan ang tawag sa betrayal of public trust. Di ba mga guys? Alright, patuloy tayo dito kay Ping Lacson. Let's go. Yun ang unang-unang anomalya o controversy. Ano? Kasi pag pumirma ka ng BICAM report, kasi alam niyo yung BICAM report, subject to ratification, hindi pa final document yun. Correct. Although, pagdating sa plenary ng both houses, at ira-ratify, hindi pwedeng amyendahan na yung BICAM report. It is only subject to rejection or ratification. Hindi nangyayari yung ito na yung BICAM report, magkakaroon pa ng debate pa sa of course, pwede mangyari yun, ano? Bago mag-ratify, pwede may tumayo at mag-question. Ang mangyayari doon, i-reconstitute yung BICAM, ibabalik sa BICAM yung report, yung committee report, para pag-aralan muli. Pwede sana nangyari yon dahil kung nakita ng ilang senador at na-question nila sa floor bago magbotohan sa ratification. Teka muna, Ping Lacson. Meron po ang tumayong senador dyan. Ito si Amy Marcos. Hindi nyo ba naalala? Yung December 18? Talagang nag-ingay siya nung time na yon. Sabi niya, ayokong pirmahan yan kasi kulang-kulang at may mga blanco. Ano yun? Diba? Meron nang tumayo din eh. Kaya lang, walang umaksyon na kahit na isang senador para nga magsuporta dito kay Amy na talagang ibalik yan. Yan ang nangyari dyan. So, yung ibang senador nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan. Siguro, natakpan ng malaking pera ang mga mata, ganyan, no? Tapos sila pumipirma kasi ang dami ng pera ng akap. Di ba? Napabalita yung pinamudmod ni Tambaluslos na ilang bilyones yun sa mga kada senador na mga akap. Malamang doon yata nabulag itong mga nayupak na senador. Kaya walang sumuporta dyan kay Amy Marcos. Di ba naalala mo, Ping Lacson? Mga blanco, valid yung ground para ibalik ulit sa BICAM, mag-reconstitute yung BICAM at hindi ratify muna. Maski ma-delay yung pagpapasa ng budget at abutin pa ng Enero para magkaroon ng ilang panahon na magkaroon ng reenacted budget, mas mahalaga yun, mas mahalagang makorek yung mga mali kasi hindi pwedeng merong blanco. Di ba? Parang sumisigaw na nga si Amy yun doon on time na yun na ibalik yan kasi illegal yan na budget. Pinapanawagan pa nga niya dito kay Bangag niyang kapatid na huwag mong pirmahan yan kasi may mga blanco. Noong time na yon, imposibleng hindi na scrutinize nitong Bangag yung papel na yan kung meron bang kontrobersyal dyan. Siyempre kasi nag-iingay na ibang senador na hindi pwede yan kasi may anomaly dyan sa budget na yan. Pero itong Bangag hindi nakinig. So, hindi nakinig. Talagang pinagpatuloy nila. So, yun para sa akin, ang malaking betrayal of public trust, mga guys. Ako, para sa 2019 budget,
meron din ganyan nangyari. Pero iba naman yung, parang deja vu nga ito nang malaman ko tungkol sa mga blanco. Kasi ang nangyari noon, nag-ratify kami, nag-ratify yung house sa ilalim ng ni Speaker GMA pa ito noon. Napansin namin ng mga staff ko, teka muna, parang magkaiba yung na-ratify namin sa Senado, na yung ganun din ang na-ratify na parang faithful reproduction yan ng BICAM report, yung enrolled bill. Pero nang nakita namin yung enrolled bill, bago na pirmahan ni Senate President Soto, nakita namin na teka muna, magkaiba yata ito. Merong parang namamasyal na 75 billion pesos worth of different projects. Yun na nga ang mga insertion. So, kasi itong mga insertions, nangyayari ito doon sa Kongreso. Kasi sila ang nag-appropriate ng mga budget. Sila ang gumagalaw ng numero. Diyan sa BICAM, talagang in-coincide lang nila yung mga data. Hindi po nila pwedeng amendahan yan. Kasi it remains solely doon po sa Kongreso ang pag-allocate sa mga numbers na yan. So malamang, ang suspect ko dito, itong Kongreso ang may gawa dyan. Alam nila, pinalusot nila dyan sa Senado, pagkalusot, pag-print nila, doon na malamang pinirmahan, pinilapan nitong mga buhaya, mga guys, itong mga balang dyan sa Kongreso. Di ba? Kasi ito si Marcos, kung siyang magsalita, talagang he stands on his words na hindi pwedeng pirmahan ko yan na may blanco. So, ipagpalagay natin na hindi na blanco. So, yung proseso, pagkatapos ng BICAM, binigay 1 hour before sa signing. Disseminate nila through email. So, copy lang yun through email. Tapos, sila na ang nag-print itong Kongreso. So, syempre, may mga magic na nangyari nung time na yun before i-print. Kailangan ma-fill out na yun before i-print. Ayun na nga, tambalos-los! Na nasama sa enrolled bill na hindi kasama sa ratified version o ratified BICAM report. So, kinonsin namin ito. Pinagbigay alam namin kagad sa Malacanang. And si Pangulong Duterte, through ES Bingbong Medialdea, kinausap namin, nag-usap-usap muna kami. Ang maganda noon, nagkakausap kami ng majority sa minority. Nagpulong kami noon, Senate President Soto, Senator Trilon, ng minority bloc. Si Senator Loren Legarda, siya yung Finance Committee Chairperson. Tapos si Senator Gringo Honasan. So, kinusulta namin kasi walang lawyer sa amin. Kinusulta namin si Senator Frank. Ano magandang gawin ni ST rito? Kasi baka masisi naman siya kapag hindi niya pinamahan yung enrolled bill, delay yung budget kasi December. Hindi katulad ng speaker ngayon dyan sa Senado. Ano sabi niya? Pareho kay Bongbong Bangag. Yung GAA. Hindi po GAA. Oy, Boy Kilay. Hindi GAA. Dito po sa inyong BICAM. Diba? Pinagluloko tayo dito. Talagang nagpapautot lang itong si Chis Escudero. Ito, meron pang sabi itong ama ni Chis Escudero is crony. Crony nitong Marcos. At ikaw naman ngayon, crony ka naman ni Junior. Diba? Sabi nga yan ni PH Update. Shout out sa iyo, PH Update. Kasi maraming possibilities dito. Hindi pa maliwanag Yung bang mga blanco, sino nag-fill in the blanks? Yun na. Kung yung mga blanco sa BICAM report, doon sa Senate version, na siya rin, I assume, na BICAM report ng House, napila pa nito, noong pinrint yung enrolled bill, yun na. Ang dapat bagsakan ng sisirito, yung House. Kasi ang nagpiprint ng enrolled bill, House hindi naman Senate Yun nga ang sinasabi ko, di ba mga guys? Etong Congress ang in charge sa printing dyan. Di ba? Yung pinapasa nila doon, talagang pinirmahan yun ng mga senador, itong mga blanco. Huwag na kayong magpa-blind-blind dyan. Huwag kayong magpa-blind-blind. Pagkatapos na pinirmahan, binalik sa Kongreso para i-print, merong blanco ng time na yon, sigurado pinilapan nila yon, sigurado yon. Tsaka ngayon nakarating dito kay Bangag. Alright, dito naman tayo kay Robin Sweet mga guys. Dito maganda ang talakayan kasi talagang pwede nang isulong ang impeachment dito kay Bangag. Alamin natin kung ano ang pwedeng maging kasalanan ni Bangag dito. Let's go, Robin Sweet. Ito na ang inaabangan ng taong bayan.
Panahon na upang i-impeach ang Pangulo na si BBM dahil nga nakitaan ng taong bayan si BBM ng treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trust. Bakit nga ba dapat ma-impeach si BBM? Ayon sa post ng Certified DDS Tio Moreno, it's time to impeach President Marcos. Under Article 11, Section 2 of the 1987 Philippine Constitution, the President can be impeached for culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trust. Yun na nga, betrayal of public trust. Di ba mga guys, ang ayon ba kayo dyan? Ha? Itong nagawa ni Marcos, kung meron siyang kinalaman dito, this is clearly a betrayal of public trust, Mr. Bangag. Talagang binudol nyo kami. Ha? Nagmukhang may sabuatan sa Malacanang itong sa Kongreso at ito din sa Senado. Kasi itong mga tulunggis na senador, nagpa-blind-blind. Ano kayo? Nabulag kayo sa pagpirma dyan. Ha? Di ba? Ngayon, binabawi nila ang signature nila pero hindi dyan. Doon sa bill na yung binabanggit ni Pangulo na sexual bill about sex education nga pumalag ang Pangulo. Kaya itong mga senador kayo nagkandarapa na bawiin nila yung signature nila doon sa bill na yan. Hindi po sa BICAM yung gusto nilang i-remove ang signature nila. Kasi hindi na po pwedeng mangyari yan na i-remove mo ang signature dyan sa BICAM. Pumasa na yan eh. Pumasa na yan eh. Naging gaan na nga eh. Ha? Naging gaan na. Ang problema kasi, yung pinagbasihan ng GAA, yun po ang illegal. Yun po ang unconstitutional at yun po ay invalid. So doon po, meron na pong talagang nagreklamo dyan sa Korte Suprema para ito sa violation ni BBM dyan sa betrayal of public trust sa nangyari nga dyan sa budget kasi malaking halaga po yan. No? Oy, Tambalostos, bakit tahimik ka? You are nowhere to be found. Si Grace po, ano sabi ni Grace po? No comment, Your Honor. Di ba? Tahimik itong mga hinayupak. Pero pagdating dito sa issue ni BP Sara, magkandara pa, lalo na itong mga cowboy dyan sa Kongreso, yung mga young guns nila. O, sana yung mga young guns nyo na konting kimbot, mga mag-issue dito kay BP Sara, pa-press con kayo, di ba? Naalala nyo mga guys? Ha? Kung para itong mga artista, agad-agad harap sa camera pag may konting kimbot sa issue. Pero dito sa BICAM na issue, kahit isa, walang nagsalita. Meron pala si Raul Manuel. So, kaya mga guys, tatawanan natin itong mga hinayupak. Saka babanatan pa rin natin to. Hindi pwedeng palagpasin natin to. Tatay Digong was right all along. Hindi umubra yung sinasabi ni Bangag na you're lying, gunggong. Hindi yan. Hindi po yan pinagsasabi mo. Hindi po yan tinutukoy ni Tatay Digong. At saka hindi ka po inakusahan ni Tatay Digong. Inakusahan niya dito sa illegality, invalid na dokumento na pinirmahan mo. O, todo depensa itong si Bangag kasi natatarantan ng hinayupak. What's even more notable is the deafening silence from both the House of Representatives of the Philippines and the Senate of the Philippines. Martin Romualdez, nowhere to be found. Si Martin, gano'n, no? Jesus Escudero, he recently had a useless press call. Ganito ang mukha ni Martin, no? Resigned as appropriations chair. Ayun na, Baseball, sumibat no na. comment. Young guns, they are all gone. However, when the issue involves a vice president in the Senate, they are quick to act, holding press conferences and making public statements. Yet, it took a 79-year-old former president to uncover and publicly expose this. Oh, di ba? It took a 79-year-old to expose this. Kasi itong nasa pwesto, nagbubulag-bulagan, nabulag sa pera ni Tambalostos. Alleged corruption scheme and his revelations have been met with nothing but silence from those who should be addressing the matter. Diba? Sobra ang tahimik nila dito sa issue mga guys. Ito lang si Chis Escudero sumulpot, mali-mali naman yung mga dahilan niya.
klase. Hindi po gaaboy kilay. Huwag nyo kami pinagloloko. Ay, hindi natin dito tigilan ng issue mga guys kasi pwedeng ma-impeach si Bangag na Marcos dito. At tayo naman ay susuporta dyan. No? Kaya dito sa parts 2 na impeachment, dito naman tayo kay BBM. Malaka, Bangag. Mga tao is coming. Alright mga guys, anong masasabi nyo dito sa video nito? At saka like naman kayo dyan if you like this video. At like pa rin if you don't like this video. Alright, thank you for watching mga guys. God bless.